Okay lang ba? Siyempre, hihingi lang ako ng konting oras. Yes! Okay lang ba? Hihingin ko lang yung konting oras ng buhay nyo. Yes! Konti lang naman guys. Mga ano lang to. 10 minutes, okay lang? Yes! 10 minutes and 3 hours. Pwede na. Yung iba excited na pupunta ng concert dyan sa circle. Ano ka meron doon? Like Bini, di ba? Hindi ng Bini. Pride Month ngayon. Palakpakan naman natin. Pride Month, di ba? So guys, okay naman pakilala? Yes! So ngayon po, hindi po ako nandito para i-convince kayo. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi guys, kahit sumali kayo o hindi, okay na po kami. Ibig sabihin, yung nangyayari sa amin kay Supremacy since day 1, kung anong meron kayo, anong status nyo, same lang po sa amin. Nagkataon po, nandito ako ngayon, baka mamaya may masabi ako na nasabi rin sa akin before bakit ako nag-decide. Okay lang? Yes! So bago ako sabihin nito, okay lang po pakilala? Yes! Ako nga po pala si Bon? Hi, Bon! Welcome to po, working student po ako. Pag working student po ba, may kaya o wala? Depende. Meron may mga kaya, pero nag-work lang. Tama ba? Yes. Pero kami po, ako po yung working student na kailangan magtrabaho para makapag-aral. Yes. Ibig sabihin, kung tatanungin niyo ako, Sir Juan, okay ba yung family mo before? Hindi po. Kasi kung okay, hindi na sana ako nagtrabaho. Tama ba? Yes. Pag sabi nga nila, hindi naman importante yung past, ang importante yung future. Tama? Yes. Hindi importante kung sino ka dati, ang importante kung sino ka ngayon. Tama ba? Yes. Okay lang ba sabihin ko po ano yung trabaho ko dati? Yes! Working student ako. Yes! Actually, hindi ko po kinakahiya. Hindi niyo po ba ako i-judge pag sinabi ko? Yes! Kasi kung bakit ko naisipan na i-open yung trabaho ko dati, kasi mayroong familiar sa akin. Yeah. Alam niyo kung ano yung trabaho ko before? No! Dati po akong callboy. Callboy. Nagkataon, parang may naging customer ako dito. Kaya pala nahihiya siya tumingin. Turo ko ba? Turo ko? Suki ko to, suki. Joke lang po, hindi po ako callboy. Nagtrabaho po ako before sa Max. Sino nakakalam ng Max? Nakakita na? Yes! Nakakain na ng Max? Yes! Chicken, masarap ba yung chicken? Yes! Masarap. Waiter po ako for the past 3 to 4 years po ako nag-work para makapag-aral. So, ibig sabihin, kung tatanungin mo ako, Sir Bon, paano ka ba nag-start dyan? Naging madali ba? Naging okay ba? In short po, dati po ako nagtatrabaho. Nagkataon lang, ako po, hindi na ako nagtatrabaho, pinagsasabay ko yung pag-aaral ko. Kaso nga lang, dumating yung time, pag-graduate na ako. Yeah! Sino mga graduate? Graduate, wala nang gumraduate. Mga college graduate, palakpakan natin. Siyempre, ang mga college graduate. Guys, kapag tayo gagraduate, excited hindi? Excited. Tagal natin pinagpaguran yun. Tanungin niyo ako kung excited ako o hindi. Excited. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Hindi ako excited. Kasi guys, kung ba't hindi ako naging excited, hindi dahil hindi ako masaya nag-graduate ako. The main reason is dahil nag-work ako, alam ko na kung ano yung trabaho ko. Tama ba? Yes! Kung ikaw, gagraduate ka, excited ka mag-work, tama? Yes! Ako hindi na ako excited kasi tagal ko na nag-work eh. Tapos that time guys, pag-graduate na ako, ang hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng nanay ko, gusto niyo malaman kung ano? Ano? Ganto yung sinabi niya na, gagraduate ka na, ikaw lang nakapag 4 years sa inyong magkakapatid, so ikaw na bahala sa bahay namin. Yeah. Nung sinabi niya po yun, doon ako na-stress. Tanungin niya ako bakit? Bahay daw eh. Kano bahay? Di ba magkano lang sahod ko? Bilang waiter po, ang sahod ko that time, minimum 14,000 per month. Dahil nag-graduate ako, sinipagan ko, mapopromote ako ng supervisor, magiging 17,500. Tapos sabi ng nanay ko, bahay daw. May stress ka hindi? Stress! Ang point ko lang, masakit sa akin na nagpagod ako, pinagsabay ko, tapos yung hiling ng magulang ko, hindi ko pala malinaw. Hindi ko pala kayang ibigay dito sa napili kong landas kung kakatawin ko. So ang point lang guys, dumating ako sa time minsan, ikaw bilang nagtatrabaho ka, bilang estudyante ka, dumating ka sa time, di ba, minsan napapaisip ka rin. Tama ba? Yes! Dumating yung time, nagmumuni-muni ka. Tama ba? Yes! Na kung matutupad ba talaga yung mga gusto mo sa buhay. Tama? Yes! Kasi guys, dumating ako sa ganung point. Why? Simple lang, napakasipag ko mag-aral at magtrabaho. Kaso lang, yung inisip ko na kung ano yung mga pwede kong makuha, medyo lumabo. Kaya sabi ko that time, naghanap ako ng opportunity. Yeah! Naghanap ako ng opportunity. Yeah! Sabi nga nila, minsan yung opportunity, hindi mo alam kung saan manggagaling. Tama ba? Yeah! Ikaw, hindi ko alam paano ko na-invite dito. Tama? Yeah! Hindi ko alam, baka nga pinilit ka lang eh. Tama ba? Yeah! Baka nga mamaya, sabi sa'yo, punta tayong concert sa Quezon City, tapos dito ka napunta. Hindi ko alam. Ang point lang, may opportunity na hindi mo ina-expect, pero yun pala yung hinihintay mo.
At good news, dahil sa opportunity ng supremacy, way back 2021 guys, nag-decide ako, tanungin niyo ako, anong reason bakit ako sumali? Tanungin niyo ako ano? Bilang waiter, bilang 27 years old that time, gusto ko ng motor. Siyempre, pag motor, anong gusto ng mga binata? NMAX. Kasi pag NMAX daw ano? Pangboy daw. So siyempre tayo, NMAX. Kaso lang, yung NMAX that time, guys, magkano down payment way back 2021? Mahal pa. Magkano? 7,000. NMAX? Hindi yata NMAX yun ah. Ibang motor yata yung down payment no? Guys, way back 2021, mahal lang down. Kasi yan yung kainitan ng NMAX, yan tama ba? Ang down pa niyan, nasa 15 to 20,000, tama? Tapos ang monthly niyan, 8,000. Oh. Ang point, 17,500, yung nanay ko, sabi bahay daw, tapos yung pangarap kong NMAX, paano kukunin? Kung sa NMAX nga, hirap ako eh. Nagkataon lang guys, ito na good news. Nakita ko yung post ng supremacy. Sabi, sino gusto magkamotor, bla 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 bla. Eh syempre, NMAX, pang fuckboy, gusto ko, tama? Nag-comment ako ngayon, paano ko yung supremacy na yan? Paano ko ginagawa yung pwede raw malibre yung motor tapos pwedeng malibre yung monthly? Kasi, simple lang eh. Dahil masipag ako, kung mayroong opportunity pwede malibre yung motor ko, ba't di ko gagawin? Tama ba? So ang point, pumunta ako rito, pinresent sa akin, sabi nila meron silang programa na gagawin ko lang. At pag ginawa ko, yung NMAX ko pwedeng malibre. Ito good news, pagka-invite sa akin, 15,000, tama? 49,800. Ang good news, wala akong pera. Bakit? Ito nga lang sahod ko, tuition ko pa, kinakaltas ko dyan. Tapos 15,000, pero gusto ko ng NMAX. Sabi nga, hindi naman issue may pera ka ngayon o wala. Tanungin mo ako bakit? Kasi matagal na naman tayo walang pera. Tama ba? Sabi sa akin ng speaker, sabi ko ito ha, Sir, gusto ko yan, pag-iipunan ko. Sabi ko, Sir, kailan mo plano? Basta pag-iipunan ko muna. Alam mo sabi ng speaker, Sir, nung 2015, ano problema mo? Sabi ng speaker, Sir, nung 2016, ano problema mo? Nung 2017, 18, 19, 20, 21, pera problema mo, sir. Paano mo pag-iipunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years nga, sir, hindi ka nakaipon eh. Sabi ko, yapang naman ito. Sabi ko, grabe ka naman, sir. Pero totoo, tama? Minsan yung totoo, masakit. Tama ba? That time, guys, sabi nga, sir, hindi importante kung may 15,000 ka ngayon. Ang importante, meron kang paraan. Tanungin niyo ako ano ginawa ko. Siyempre, utang. Wala namang ibang choice, tama, nangutang ako. Pero buti na lang, pinangutang ko yung 15,000. Tanungin mo ako, bakit? Kasi ito na po yung naging huling utang ko. After 2 months po, yung NMAX na pangarap ko, akala ko NMAX may ilalabas ko. Dahil sa ganda ng programa, ang dami po namin napasali through online na naghahanap ng programa sa probinsya. Ang nailabas ko na po kagad, kotse na second hand. Respeto po is, syempre, Cruz, 2011 lang po yun, pero 4 months na po yun. Tama? At tinuloy-tuloy ko po yung programa. After 8 months po, yung kotse na second hand, naging SUV na po. Kaya na, ito good news. After 1 year and a half, dahil pumasok na yung pinakamalakas at pinakamagandang franchise natin. Palakpakan natin. Kaya guys, lumabas na po yung sports car po na Mustang, nandiyan po sa baba. Dahil sa sobrang lakas po talaga, last month lang po, naglabas po ulit kami ng brand new Montero. Saan po nagsimula? NMAX. Paano ako napunta rito? Nangangarap magkamotor. Bakit ako sumali? Wala akong pang monthly ng motor, wala akong pandaw. Ibig sabihin guys, ikaw ngayon, hindi ko alam kung anong reason mo kung bakit ka sumali. Hindi ko alam kung anong big deal sa'yo kung bakit ka nandito ngayon o opportunity hinahanap mo kung bakit ka sasali o bakit ka naging interesado. Ang point ko lang, dito sa negosyo namin, hindi na question kung kikita ka o hindi. Hindi mo na tatanungin sa akin, Sir Bon, sure ba akong kikita dyan? Pwede, pwedeng hindi. Pag sumali ka, pwede kang kumita, pwedeng hindi, pwedeng ngayon meron, pwedeng next month wala, depende sa'yo. Pero kung hindi ka sasali, sure ako hindi ka kikita. Bakit hindi ka kasali? Alam naman kumita ka, hindi ka kasali. So ibig sabihin, unfair naman. Ang point lang guys, kung bakit yung supremacy ngayon, kung mapapansin mo, marami sa inyo alam na yung motorcycle. Tama? Pero hindi mo alam na supremacy siya. Tama ba?
Marami naman sa inyo, nakikita nyo na yung trending na Korean K-egg. Tama ba? Guys, sa franchise ngayon, kahit mag-search ka, sobrang ingay ng egg drop natin. Pero hindi mo alam, supremacy pala yan. Marami ngayon guys, marami bang e-commerce na lumalabas? Marami mga online. Pero guys, hindi mo alam, supremacy pala yun. Tingnan mo sabi nila, ang pinakamaganda raw ng negosyo, pagkain. Naniniwala ka ron? Yes! Tayong mga Pilipino, karamihan sa atin ang gusto nating negosyo, pagkain. Tama? Pero ang tanong, maraming pagkain. At naniniwala ako ngayon na yung pagiging masarap ng pagkain mo, second na lang sa marketing. Gusto niyo example? Yes! Yung parisan, ilang parisan na yun ang trending? Iba ba yung lasa? Pare-parehas lang. Pare-parehas lang yun. Star anise pa rin yun. Anong point? Pare-parehas lang naman yung lasa. Pero bakit trending? Bakit malakas? Number 1 dahil sa social media. Yes. Kay Diwata, dami nga nagreklamo, di ba? Kaysa daw maalat, ganto, ganyan. Marami kumakain, konti. Bakit? Kasi trending, curious yung tao. Yes. Ang point ngayon, tuloy niya yan. Kung tatanungin mo ako, Sir Juan, timing ba na mag-franchise ako ngayon kasi ito yung pinakamagandang business? Yes. Kasi maghanap ka ng negosyo ng pagkain na sa tingin mo magti-trending. Maghanap ka ng negosyo ngayon na mainit sa market na kapag pinost mo ba sa Facebook mo o nilagay mo sa tapat ng bahay mo, bago pa ba sa kanila o baka mamaya andayan mo ng kagaya? Number 2, yung motor. Lahat ba ng tao gusto ng motor? Yes! Guys, sa Pilipinas, ang service, hindi na po yan wants, needs na po yan. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Sobrang traffic. Tama ba? Sobrang hirap mag-commute. Ibig sabihin guys, yung motor, lahat ng kakilala mo, pag tinanong mo, gusto mo ba ng motor program na pwede kang makamonthly ng libre at ma-fully paid mo in less than a year? Gusto hindi? Gusto! So ibig sabihin, yung programa ng motor natin, hindi kami namimilit, sila yung may kailangan sa amin. Yes. Guys, ilang libo? Ilang 12,000 plus na nalabas namin ng motor na iba't ibang background, may security guard, may mga empleyado, may estudyante, may tambay, may housewife, may OFW na binibigay sa asawa. Ibig sabihin guys, hindi na question kung magkakamotor. Simple lang, sabi nga nila, marami nagsasabi sa amin, Sir Juan, sa kaso na lang ako kasi may motor kagad. Tama ba? Yes. Bakit pa ako magsusupremacy kung wala naman kagad motor? Eh di sa kasa ka na lang. Kasi, ikaw naman magmamonthly nun eh. Simple lang, bakit ka magsusupremacy? Pwedeng malibre yung monthly mo eh. Yes. Eh paano naman, Sir Bon? Pag ngayong buwan wala akong pang monthly, kasalanan mo yun. Eh paano naman next month, sinuwerte ka, doble-doble, triple pang monthly mo? Kaya na mapupunta. Kaya po yun. Kaya ibig sabihin guys, simple lang yung negosyo namin, hindi namin kailangan ipilit sa tao. Alam ko, marami ditong experience before. Baka mamaya, na-invite ka na sa ganito. Tama ba? Yes. Baka mamaya, marami ka nang nasalihan na ganito. Tama ba? Yes. Hindi po kami yun dito na mangangako ng kung ano-ano para lang sumali ka. Hindi po dito yung kung ano-anong promises na hindi pa naman timing para lang magbayad ka. Simple lang, ano yung offer namin? May franchise kang negosyo. Pwede ka magkamotor. At yung online e-commerce natin, kung hindi ka aware ngayon sa negosyo at hindi mo i-adapt yung online marketing ads boost natin at yung pagiging automated ng system para magbenta, mapag-iiwanan ka po. Alam mo, good news kay Supremacy, yung tatlo kung yun, pag na-maximize mo, hindi mo alam, baka mamaya, mas grabe pa yung maging resulta nyo sa akin. And guys, hindi lang, sabi ko nga sa inyo, kung tatanungin niyo ako, Sir Bon, sabi nga kanina ni Press, di ba? Baka una mo kasi naiisip, Sir Bon, baka wala akong mapasali. Kasi yung mga kakilala ko walang pera. Minsan naiisip ka. Tama? Paano ko sabihin ko sa'yo, hindi mo kailangan ng kakilala? Tanungin mo ako, bakit? Bakit? Alam niyo ba kung ilan ang napasali ko rin ng kakilala ko? Tanungin niyo ako ilan? Ilan? Wala pa pong 10. In 3 years ko rito, wala pa pong 10. Pero ang kinita ko na po rito, 7 million na po. Kung sasabihin mo sa akin na Sir Bon, wala akong kakilala, mas okay yan, turuan ka namin online. Sir Bon, walang maniniwala sa akin, okay lang, turuan ka namin online. Sir Bon, nahihain ako, okay lang, may speaker tayo. Sir Bon, hindi ako magaling magsalita, okay lang, kami magsasalita. Okay lang? Yes! So ano pang iniisip mo ngayon? Kasi guys, sabi nga nila, kapag may opportunity dumating sa'yo, wag mo basta papakawalan. Kasi guys, simple lang, given, wag mo gawin ng gantong negosyo. Kung okay ka, okay kami, masaya kami para sa'yo, huwag mo siyang gawin. Pero kung hindi ka okay, may something ka na gustong makuha that time,
pwede ka sumama sa amin. Okay lang, kwento ko sa inyo yung background ko pa? Yes! Kung bakit ako napadecide sa ganito. Guys, may tindahan kami. May karinderya kami for almost 20 years yung parents ko. Kapag ang isang tao nagluluto ng 20 years, nahihirapan? Yes! Ano ng problema kapag nagluluto na matagal? Rayuma. Ayuma. Nagbubukol-bukol yung kamay. Tama ba? Yes. Bakit? Kasi pasmado. Init, lamig, init, lamig. Ibig sabihin, dumadating yung time na wala silang choice. Luto, 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 luto lang para lang mabuhay kami. So, ibig sabihin guys, yung pinaka-reason ko, bakit ako napunta sa ganitong business, simple lang, hindi naman para sa akin. Para sa parents. Kasi guys, sabi nga nila, sa mundo ngayon, swerte ka na kung mabuhay ka ng ilang taon. 60, grabe naman yung 60. Taas na naman natin. 100. 80, di ba? Pero marami pa rin 80. Pero sa panahon ngayon, sa daming kung ano-ano nakakain natin na preservatives, sa sobrang daming magic sarap, tsaka aji ginisa. Tama? Tsaka benching. Guys, imagine 80. Minsan itong 80, pangit mang pakinggan, yung iba minsan marami ng sakit. Tama? Pero ang point, swerte na. Ang point, from 20 ka to 80, 30, 40, 50, 30 years ng buhay mo, anong ginawa mo? Ikaw ba yung nagtrabaho, trabaho rito, trabaho doon? Ang point, minsan ka na lang mabubuhay, sarapan mo na. Bakit kami nandito ngayon? Sa tingin mo ba pera lang? Kasi kung pera lang ang reason kung bakit kami nandito ngayon, pwede naman kumita sa labas eh. Pwede ba kumita sa labas? Yes! Ang point lang, ang hinahabol namin guys, yung oras. Kasi yung oras hindi na maibabalik. Kahit kumita ka ng sobrang laki, pero huli na, baliwala yun. Pero in 3 years time, kumita ako ng 7 million, nakabawi kaya ako sa magulang ko? Yes! Naiparanas ko kaya kahit konti yung masarap na buhay? Yes! Na-experience ko kaya kahit paano yung na-experience ng mga masasaganang tao? Yes. Guys, yung sports car, hindi naman nakakabaliw. Bakit? Marami nang sports car, tama ba? Yes. Marami yan sa BGC, tama? Yes. Marami pang mas maganda dyan. Ang point, ang nakakabaliw, guys, kung sino yung nagdadrive. Bakit? Sino ba yung nagdadrive? Ang pangarap lang, Max, oh. Waiter lang dati, oh. Baka nga naserban pa kita ng manok, galit ka pa eh. Ang point lang, ang nakakabaliw, hindi yung kotse ko. Ang nakakabaliw, sino ako before? Saan ako nagtsatsaga? 17,500. Na pinagkakasya ko, pambigay sa tubig, konting tulong, plus pamasahe, pang tuition fee, pinagkakasya. Alam mo good news ngayon? Tanungin niyo ako ano? Yung pinagkakasya ko dating 17,500, minsan isang araw ko na lang. Pwede na? Guys, 100,000 per week, pwede na? Yes! Almost 500,000 per month. Pwede na? Saan nagsimula? Sa NMAX. Saan nagsimula? 17,500, sumasahod, empleyado, pasok dito, pasok, uwi, aral, trabaho. Buti na lang may supremacy. Buti na lang. Ready ba? Ready? Yes! So ito guys, sabi ko nga, hindi nakakabaliw yung mga kinikita namin. Kasi maraming kumikita nun sa labas. Ang point lang, sino sa labas yung kumikita ng 500,000 per month? Baka may bodyguard. Baka mamaya may ari ng Jollibee yan. Baka mamaya group of companies yan. Eh kami, sino ba kami para kumita nito? Yun ang good news. Kay Supremacy, hindi importante kung sino ka. Hindi importante kung ano yung background mo. Hindi naman tinanong dito, graduate ka ba? Tinanong pa rito, wait lang, kailangan may masteral. Magpa-franchise ka ng motor, wait lang. Dapat, 2 years course at least. Sila naman eh. Ang tinanong lang, willing ka ba gawin ng program? Willing ka ba gawin yung pinakamagandang programa ng motor? Kasi kung willing ka, willing din kami pagtulungan natin. Yes! And guys, simple lang. Sa panahon ngayon, kailangan maging open ka na. Tanungin mo ako bakit? Bakit? Hindi ka ba bawagan ngayon? Sobrang dami na yung mayaman na bata. Napapansin nyo? Sa era po ngayon, kapag hindi ka sumabay sa nangyayari, mapag-iiwanan ka. At alam ko minsan, naiisip mo pa sa sarili mo kung kaya pa ba talaga? Possible pa ba talaga?
Tama ba? Minsan napapaisip ka kung potential pa kaya mangyari sa akin yung nangyayari sa kanila. Tama ba? Guys, kung naniniwala ka sa taas, kahit sino pinaniniwalaan natin, hindi ka niya dadalhin dito para maingit lang. Hindi ka niya dadalhin dito para lang makita yung income na hindi naman pwede mangyari sa'yo. Ang point lang guys ngayon, kung nag-decide kami, hindi siya madali. Tanungin mo ako bakit? Yung kumita nga dati ako ng 17.5, di naman madali. Paano pa yung kalahating milyon isang buwan? Pero, worth it siya. Tanungin mo ako bakit? Kasi guys, 29 ako ngayon. Pagdating ko ng 35, retired na po ako. Ibig sabihin, i-maintain ko na lang yung kalahating milyon isang buwan, 35 ako. Pwede na mag-enjoy? Yes! Pwede na mag-relax? Yes! Yun ang buhay. O hanggang 80, i-enjoy ko. 25 years, enjoy mo. Kesa naman, di ba? Umabot ka ng 100, puro hirap naman. Puro stress naman. Puro consumption naman. So, ibig sabihin guys, kailangan mo mag-decide. Sabi nga nila, kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, lagi nyo ito naririnig sa Facebook, tama ba? Yes! Naririnig mo, ang daming motivation sa Facebook. Wala kang gagawin bago, walang mababago, tama? Yes! So, ibig sabihin, kailangan may gawin kang bago. Ang point lang, ito na yung bago mong pwedeng gawin. Yes. Pwedeng hindi ka mag-decide, pwede ka mag-decide, pero dalawa lang yan. It's either buti na lang or sayang. Tanungin mo ako bakit? Sayang kasi pag dumating yung time, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo mabuti. Baka pagdating ng December, nakakotse na yan, binubusinahan ka. December pa lang. Ito malapit. Dahil sumali ka. Paglabas ng kotse ng katabi mo, next ka. Kotse mo na yun, next. Pag di ka sumali, okay lang. Kasi pag nagka-kotse siya, mapapaisip ka na naman. Maalala mo na naman kami, sabi ng speaker dati, pag hindi ako sumali, sabihin ko, sayang. Nadaan kang supremacy dyan, di ba? West Ham traffic dyan eh. Eh, naka-jeep ka. Nakita mo ngayon ng mga katabi mo ulit, yung katabi ko dati ah. Eh, nakita mo, hindi mo na makilala. Big time na. Dati nagko-commute, nakakotse na. Dati kumikita lang ng 5,000, nagawa 100,000 per week na rin. Ang point, huwag mo i-unfriend sa Facebook. Para makita mo sa December, ano yung mangyayari? At kapag may nangyari, hindi ka makatulog. Alam mo bakit? Dapat pala sumali na lang ako. Dapat pala, nag-try ako. Dapat pala, sinubukan ko rin baka may nangyari sa akin. Guys, sabi nga, sa buhay, try lang ng try. Eh paano kung hindi ka kumita? Eh paano kung kumita ka? Eh paano, Sir Bon, kung hindi ako nagkakotse? Eh paano pag nagkakotse ka? Eh paano kung hindi naman mabago yung buhay ko? Eh paano pag nabago? Kung hindi mo gagawin, ang sagot lang dyan, hindi. Pero kung gagawin mo, pwedeng oo, pwedeng hindi. Ang importante, may chance. Guys, hindi lahat ng nabubuhay may chance. Marami nagtatrabaho ngayon, MRT, LRT, wala silang ibang choice, trabaho. Tama ba? Kasi ganun ako dati eh. Nung nagtatrabaho ako, wala naman ako ibang choice eh. Kaya trabaho-aral ako eh. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng choice. Yung sipag ko, nilagay ko dito. Sabi nga nila, alam mo naman yung mga ka-empleyado natin, na kung kala mo, tagapagmana, di ba? May ganun pa eh. Itong trabaho kong to, kala mo, tagapagmana talaga eh. Pero alam mo nyo ba, sa trabaho, kapag katanggal mo kinabukasan, after 1 week, may kapalit ka na. Kailan tinanong ng boss mo, palaluhin natin yung pangarap mo. Miniting ka ng boss mo, wala naman eh. Pero dito, yung nag-invite sa'yo, alam mo bakit ka dinala niyan dito? Sa tingin mo ba yayaman siya sa 3K? Hindi yayaman yan dyan. Baka nga nilibre ka pa niya ng siomay eh. Nabawasan pa yung 3K. Kaya ka dinala niyan kasi may nakita siyang kailangan mo rin makita. Tanggalin natin yung pera, pero kung mabuhay ulit yung pangarap mo, na matagal mo nang nakalimutan, enough na to para sumali ka. Kasi guys, itong pangarap na to, minsan nakakalungkot mong isipin mo, tayo natin kinalimutan yun. Kasi ako guys, yung nagtatrabaho ako, sabihan mo ako ng kotse, ang pangarap ko, NMAX, sabihin ko, iskamihan. Kotse, NMAX, nilarap ako eh. Paano pa yung kotse sinasabi mo? Pero guys, simple lang. Kapag nakakita ka ng opportunity na ganito, at the end of the day, kahit sino magsalita rito, kahit sino mag-talk, kahit sino pang kumausap sa'yo, kahit presidente pa, kung ayaw mo, ayaw mo. Kung okay ka na sa buhay mo, masaya ka naman, nakakain ka naman 3 beses sa isang araw, sabi mo, Sir Bon, ang gusto ko lang, simpleng buhay.
Narinig niyo yan? Yes! Baka mamaya kasi yan ang pinangahawakan mo eh. Yung simpleng buhay. May simpleng buhay ba talaga? Sa school, meron bang simpleng paaralan? Ano lang meron? Public tsaka private. Yung anak mo, saan gusto mag-aaral? Public, private? Private, para aircon. Pag public, mainit, tama? Anong point? Huwag mong dayain ng sarili mo. Na porket wala kang opportunity, ang sinasabi mo, ayaw namin yan, okay na kami dito. Hindi ka okay. Simpleng buhay ba yung pipila ka sa MRT ng alas 5, makakasakay ka alas 7? Simple ba yun? Out mo sa trabaho, anong oras? 5 p.m. Alam saan nakaka-uwi? 9, 10? O paano naging simple yan? Simpleng buhay ba nung aalis ka, tulog yung anak mo, pag uwi mo, tulog na rin? Hindi ka nga OFW, pero parang OFW ka na nasa Pilipinas. Kasi hindi mo na nga napapansin, pag tingin mo sa anak mo, laki na eh. Anong simple? Simple ba na kapag yung anak mo, kung dumaan kayo sa Jollibee, kinukurot mo? Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Tama? Dadaan ng Jollibee, McDo, umiyak yung bata, Jollibee, kinukurot mo. Huwag ka makulit, huwag ka makulit. Nakakatawa guys, pero nangyayari, tama? Alam nyo bakit alam ko? Tanungin nyo ako bakit? Kasi nakailang kurot ako. Nakurot din ako. Ang point lang guys, paano naging simpleng buhay na yung anak mo may project hihingi sa'yo? Sabihin mo, hintay-antay lang. O bilang tatay, hihingi sa'yo yung anak mo may project sa school, sabihin mo, antay-antay lang. Masakit sa bata, pero mas masakit sa tatay. Kasi hindi yun naman sa ayaw mo magbigay. Ang point, wala ka may bigay. Simpleng buhay ba nung bumabagyo, nagko-commute ka, pumapasok ka hanggang tuhod ang baha? Paano mo sabihin simple yun? Simpleng buhay ba minsan, sabi nga nila, brunch, breakfast and lunch. Para tipid, tama? Simpleng buhay ba yun? Alam niyo kung ano totoong simpleng buhay? Isipin niyo to ha, simpleng buhay ba yun? May nararamdaman ka, pero sasabihin mo, okay lang, wala to. Ano lang to, dahon-dahon lang. Malunggay lang to, tsaka bayabas. Diba? Guys, ang mga magulang, kahit may nararamdaman, sasabihin, okay lang. Bakit? Pagpasok mo pala ng ospital, bill ka agad yan. O, sino nakapunta ng PGH dito? Ospital. Guys, tita ko po, may cancer. Ako yung sumasama noong 2014 sa pila ng may mga cancer. Alas 5 ng madaling araw, nandun na kami. Alas 5 ng hapon, ito malupit, inabutan kami cut-off. Alas 5 to alas 5, cut-off, umuwi kami. Bumalik kami kinabukasan, bumalik kami 3 a.m. Ayun, kahit pa paano, alas 2 sumabot kami. Anong point? Paano mo sasabihin simpleng buhay na nangyayari sa atin? Paano mo sasabihin simple, nung pumila kami, wala kaming choice kasi wala kaming pera? Alam mo, totoo anong simple. Ang simpleng buhay, kapag sumakit yung ngipin ng magulang mo, ano mo agad, emergency room. Bakit? May pera ka eh. Ano nangyari sa'yo? Masakit yung ngipin ko. O ambulansya ka agad. Diba? Ayun ba yung simple? Hindi ka mag-iisip ng babayarin? Simple yun. Ang simpleng buhay, kapag ikaw, mamimili ka ng sasakyan. Ano kayong gagamitin ko ngayon? Sports car o yung SUV? Medyo maulan, dapat yung SUV. Ay, nagsasawa ko sa SUV, yung sports car naman. Ayun ang simple. Simple ba yung book ka ng book? 3 hours ka na, wala pa tumatanggap? Diba? Rush hour, pamilihan? Pag rush hour, di ba, ang hirap, nagkat ka na nga ng ilang 20, ayaw pa rin. So guys, huwag nating gayahin. Kung hindi simple ang buhay mo, tanggapin mo. Kung nahihirapan ka ngayon, tanggapin mo. Kaya nga may opportunity. Kasi pag tinanggap mo na, Sir Bon, hirap talaga ako. Gusto ko ng opportunity, pagtulungan natin. Para yung hirap na na-experience mo, dito mo ngayon na-experience. Gumaan ang gumaan. And guys, sabi nga nila, hindi usapan yung talino para yumaman. Kasi marami kang kilalang matalino, hindi naman naging successful. Pero hindi ko sinasabing maging bobo ka na lang, di ba? Hindi pala matalino ha. Patangahan pala para yumaman. Hindi. Ang point ko lang, minsan kasi tayo, kapag may nakikita ka magaling, nadadown mo yung sarili mo. Sila lang kasi yan eh. Hindi kasi ako magaling magsalita eh. Hindi kasi ako pang ganyan eh. Mahihain ako eh. Gusto niyo example? Gusto niyo kwento? Yes! Gusto niyo kwento? Yes! May isang professor. Yan! Tatawid ng isang ilog. Yan! At merong isang bangkero. Yan! Pagsakay
Sakay ng professor, alam mo yung bangkang maliit, dulo-dulo yan, tama? Yes. Sabi ng professor, ikaw bangkero, alam mo ba yung biology? Sabi, yapang ng professor. Sabi ng bangkero, ay hindi po kasi elementary lang po ako, hindi ako nakapagtapos. What? Di mo alam yung biology? You miss 1/4 of your life. Sabi ng professor, 1/4 of your life. Sabi ng bangkero, nabawasan ako. 1/4. Sabi naman ng professor, bangkero, alam mo naman yung history, bla 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 bla. Sabi ng bangkero, ay sir, hindi po talaga kasi nga po dahil sa hirap ng buhay, lagi akong absent. Sabi ng professor, hindi mo alam yung history? You miss 1/4 of your life. Ilan na ng buhay? Lahat na lang, 1/4 plus 1/4. Ilan? Ito malupit, sabi. Alam mo ba yung division, subtraction, addition? Sabi ng bangkero, sir, addition lang, hirap pa nga eh. Sabi ng professor, ba't di ka kasi nag-aral? You miss 1/4 of your life. 1/4 na lang, ba't di tira? Ito malupit, bumagyo. Sobrang lakas. Biglang tumawag yung bangka. Pagtawag ng bangka, yung professor nalulunod. Yung bangkero nagpo-floating palayo. Sabi ng bangkero, sir, hindi ka marunong lumangoy. Sabi ng professor, hindi. You miss 1 hour of your life. Guys, anong moral lesson? Tanungin nyo ko ano? Hindi patalinuhan. O sige, gamitin mo yung mathematician mo ron, di ba? Hindi ka marunong lumangoy. So sa buhay guys, simple lang. Gamitin mo yung mga magagamit mo at yung mga katulong sa'yo. Kaya dito guys, hindi mo kailangan maging matalino. May sistema kang gagawin. Meron kaming ituturo sa'yo. Hindi na question yung how. Kasi Sir Von, paano ba kami kikita? Kikita ka nga pag sumali ka. Tuturuan ka namin. Ang tanong lang, gaano kalakas yung loob mo para sa bugal? Hindi pwedeng hindi ka susugal nang tatama ka. Ikaw nga, scatter ka nga ng scatter, di ka naman nanalo. Nakailang scatter ka, di ka naman tumama. Paano pa dito? Sure ball. Kaya guys, sa amin, okay lang ba yung mga nagdala sa iyo, pasalamatan mo muna. Tingnan mo sa mata, tingnan mo. Kasi guys, dito mapapansin nyo, merong bata. Merong binata. Merong mukhang bata. Merong isip bata. So dito, pabata ka ng pabata. Diba? Stress sa labas, tama ba? Pag nasa labas ka, puro problema, tama ba? Puro stress. Alam mo pinag-uusapan sa labas, gera-gera na. O pag na-observe mo yun, mag-gera na, ayoko na magpayaman, mag-gera din ako. Dati, natandaan nyo dati, maggugunaw na raw ang mundo. Lahat pinagbibenta ng mga kayamanan. O hindi naman naggunaw. Di ba? Pandemic, anong sabi? Wala na. Pandemic na to. Wala nang pinaka-importante. Tayo-tayo na lang. Nag-back to normal. Ano nangyari? Ata ulit. So ang point lang, pag sa labas, toxic na. Ang daming problema sa labas. Sa trabaho ba, stress? Yes. Yung boss mo, tagal mo nang inis, nandiyan ka pa rin. Sa trabaho, kung sino yung absent, yun ang topic. Yung magka-absent. Yung mga supervisor natin, durog sa atin yung pag-absent eh. So, sir, ganito yan, ganyan eh. So, anong point? Guys, naniniwala ka ba na ang main problem para magkasakit ka, main issue stress. Ang good news, lahat na nandito, bihira magkasakit. Ano ka bakit? Kasi dito, masaya. Puro positive. Guys, ang pinag-uusapan natin araw-araw, paano mabago buhay, paano makuha cheque mo, paano ako kumita ng 100,000 per month, paano hindi ka ma-excite? Excited, di ba? Ma-attract mo ng ma-attract yung positive energy na magugulat ka na lang darating yung time. Maganda na yung income mo. Yes! Ang tanong, sasali ka na ba? Yes! Patayin ka ba? Yes! Swerte nyo nga, may promo pa yung presidente. Sa amin nga dati walang promo. Sa amin nga dati walang promo. Di ba sabi limited slot lang? Yes! Gusto nyo bad news? Yung kalahati ng limited, nasa amin na. Bakit? Meron na ako pinauna sa cashier. Inunahan ko na kayo, tagal nyo eh. Sinadya ko ito, inatagalan ko talaga para sa cashier. Sabi nila. Hindi, joke lang. Lahat naman na nandito may opportunity.
Pero sabi nga nila, kailangan bilisan mo mag-decide. Kasi kung magde-decide ka, magdadalawang isip ka, huwag ka magdalawang isip, isa lang isip mo. Kakadalawang isip mo, stress ka na. Ang point lang guys, sabi ko nga, no promises. Hindi ko sinasabi na kapag sumali ka dito, magkakakotse ka kagad, bla bla bla. Pero kapag sumali ka dito, pwede mangyari sa'yo yung nangyari sa amin. Yes! Na kapag sumali ka dito, pwede kang kumita. Kagaya ng kinikita namin. Pwede na? Yes! Kung tatanungin mo ako, Sir Bon, sure ba? Hindi ko alam. Tanungin mo sarili mo, sure ba? Kasi kami, pumunta kami dito, hindi lang dahil sa pera. Ang kaya namin dito guys, buhay. Bakit buhay? Kasi gusto namin bumawi sa mga magulang namin. Yes. At pag hindi ako binilisan dito kumita, yung buhay, hindi natin alam. Ang mga magulang, patanda ng patanda. Tama? Yes. Huwag mo hintayin mahuli ang lahat bago ka mag-decide. Tignan mo lang yung sarili mo. Kung itutodo mo to ng 2 years, may kotse ka, pwede na? Yes. Nag-50K per month ka, pwede? Yes. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Alam niyo lahat ng leader namin abroad, isa lang gusto umuwi. Kayo naman mga nandito, gusto nyo umalis. Guys, kung mausap ka ng kahit sinong OFW, isa lang pangarap nila, makauwi. Yes. Sabi ko nga, maikli lang ang buhay, lalayo ka pa. So, pwede naman kitain dito. May natutunan ba? Yes! So, guys, tapos na naman ako. Maraming salamat sa time nyo. Yung first timer. Again, huwag magkakagulo. Hanggang 9 PM ang cashier, pwede pumila. Baka mag-stampede tayo dyan. Pero bago ako matapos guys, okay lang ba may tatawagin ako? Yes! Kasi guys, meron tayong kasamahan ngayon na pinaka-importanteng araw ng buhay niya. Yeah! Nagsiselebrate ng kanyang birthday. Yes! Okay na ba? Palakpakan naman natin si Aprime Jim Baha!